Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa Book of 1 Corinthians. Book of 1 Corinthians. Now, ang Book of 1 Corinthians po, ito po ang sagot po ni Paul sa mga tanong po ng mga Corinthian member nung sila po ay nagpunta po sa Ephesus. Paul, marami kaming problema sa church, marami kaming question, pwede bang sagutin mo kami sa mga tanong namin? Kaya po we know na ang Book of 1 Corinthians po, ito po ay ecclesiological in nature. Pag sinabi pong ecclesiology, ito po ay nagpapatungkol po sa church. Karamihan ng makukuha natin po patungkol po sa 1 Corinthians ay para po sa simbahan. We know na ang chapter 1 to 3, dito po sinagot at kinorek po ni Paul ang division. We know in chapter 1, 2, 3, this is all about sa division. Ang chapter 4 po ng 1 Corinthians, ito po ay patungkol po sa kanya pong depensa, sa kanya pong pagiging apostol. Nung umalis po si Paul sa Corinth, may mga tao na nagsasabi, ay kaya lang naman nagpunta dito si Paul, namemera yan. Ay hindi naman tunay na apostol yan, hindi naman tunay lilingkod yan ng Panginoon. Kaya po ito pong chapter 4, ito po'y depensa niya sa mga nagke-question ng kanyang ministry and apostleship. Ang chapter 5 po ng 1 Corinthians, ito po'y nagpapatungkol po sa church discipline. Meron pong isang church member sa Corinth na meron siyang physical na relasyon sa kanyang stepmother. At yung problema po dito, yung church ng Corinth, walang ginagawa. Church, meron kayong member na merong karelasyong physical na stepmother and wala kayong ginagawa at kinorek po ni Paul sa chapter 5. Chapter 6, dito naman ikinorek ni Paul yung pong mga dispute, mga pagtatalo sa church. Chapter 7, ito po yung nagpapatungkol po sa marriage. Alam niyo po ba na maraming tao ngayon ang gumagamit, marami silang marriage counseling na ginagawa, may mga marriage counseling ina-attendan, pero ito pong 1 Corinthians chapter 7, ito po ay napakagandang chapter ng Bible na nagpapatungkol po sa marriage. Na bilang mga mananampalataya, especially sa mga young people po, maging wise po kayo sa pagpili po ng inyong pong partner. Dahil alam niyo po ba na sa buhay nating lahat, meron pong dalawa na napaka-importanting desisyon na gagawin ng tao. Ang una pong desisyon ay yung pong siya'y masave. That's the primary number one decision na kailangan tama ang desisyon ng tao. Tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. At pagkatapos po nun, pangalawa po sa pinaka-importanting desisyon na buhay, na gagawin po ng tao sa kanyang buhay, ang marriage. At pag ikaw, tandaan niyo po, mga young people, pag ikaw ay nagkamali sa marriage, wala na itong atrasan. Siguro kung mag-enroll ka ng course, halimbawa mag-enroll ka ng course ng BS Nursing, ang i-enroll mo ngayon, and then pagkatapos ng isang taon, sabi mo, parang ayoko yata ng BS Nursing. Pwede ka mag-shift ng course, pero sa marriage po, wala pong ganun. And chapter 7 is all about marriage. Chapter 8, ito po'y patungkol sa mga pagkain na inoffer sa idol. Kasi we know, ang Corinth po, yung pong mga tinda pong karne nila sa kanila pong marketplace, lahat po ng iyon ay ine-offer po nila sa Diyos-Diyosa nila. So nagtanong sila, Paul, paano kami makakakain ng karne kung lahat ng pagkain na mabibili namin sa palengke ay inoffer kay Apollo? Paul, anong sagot mo dyan? We see that in chapter 8. Chapter 9 naman po, ito po'y depensa pa rin ni Paul sa mga nagke-question ng kanyang apostleship. Chapter 10, it's all about the food offered to the idol also. Chapter 11, ang church at Corinth po, meron po silang problema sa kanila pong mga church services. Tinama po ni Paul po yun sa chapter 11. Chapter 12, 13, and 14, 3 chapters inilaan po ni Paul upang turuan ang church sa Corinth na gamitin properly ang spiritual gifts. Alam niyo po ba, bilang mga mananampalataya, ang Diyos po ay meron pong spiritual gifts na meron binigay sa iyo at binigay sa akin. Nilarawan ni Pablo ang simbahan sa Corinth bilang isang katawan ni Kristo. At ang problema, kung ang sa church, kung sa isang katawan, anong mangyayari sa katawan mo kung yung paa mo ay ayaw sumunod sa utak? Kung ang kamay mo, sinasabi ng utak, damputin mo yung bagay na yan, pero yung kamay ayaw makikooperate. Halimbawa, yung liver ninyo, mag-stop siya mag-filter ng mga toxin sa iyong katawan. Anong mangyayari sa katawan? At ganun po ang ehemplo po ng church. Kinakailangan po bilang mga church member, ma-discover natin kung ano po yung spiritual gift na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen. At kung effective natin itong magagamit sa church,
napaka-effective na katawan tayo ni Kristo sa isang lokal. And we see that in chapter 12, 13, and 14. And chapter 15, it's all about resurrection. Kasi po yung mga Corinth, mga church member ng Corinth, naapektuhan po sila ng mga philosopher na Gnosticismo. Mas naniniwala sila, may mga tao pong naniniwala ng reincarnation sa pleroma, teaching po yun ng mga Gnostic. Kaya ikonorekt ni Paul po, sabi ni Paul sa mga church member, walang katotohanan yon. Merong resurrection na mangyayari. We see that in chapter 15. Chapter 16, it's all about collection and so on and so forth. So, iyon po ang pangkahalatang larawan po ng 1 Corinthians. But we know, we are in chapter 1, na ito po'y bahagi po ng division. Division. Chapter 1 to 3 ay division. Go over in chapter 1, verse 1. Now, Brother Archie, bakit merong division sa Corinth? Bakit yung church sa Corinth ay may grupo-grupo sila? Kasi tandaan po ninyo, ang mga Corinthians po, sila po ay Griego. Para po sa mga Griego, gusto nila yung magagaling magsalita. Kaya nung si Apollos po, nung umalis si Paul sa Corinth, si Apollos po ang humalilis sa kanya, mas ginusto po ng ilang church member, igrupo natin yung ating sarili kay Apollos. Huwag natin igrupo ang ating sarili kay Pablo. Kaya may mga nagsasabi, I am Apollos, I am Paul, dahil po doon. At ikinorek po yun ni Pablo pag sa kanya pong sulat, ang sabi niya, for example, in chapter 1, verse 17, nang sabi niya, nung siya'y nangaral sa Corinth ng Ebanghelyo, hindi siya nangaral sa pamamagitan ng galing ng pagsasalita. Not in the wisdom of words. Kasi ayaw niya na ang krus ni Kristo ay matabunan ng wisdom of words. So we see that, kinokorek po dito ni Paul ang division. At bahagi ng correction ni Paul ng kanyang division, ipinapakita dito ni Paul sa chapter 1 yung argument, yung pong tinatawag pong foolishness of God. Ano po yung foolishness of God? Ito po yung mga bagay ng Diyos na sa paningin ng hindi mananampalataya ay kamangmangan. Last week na pag-aralan natin yung isang foolishness of God sa chapter 1, yung pong cross ng Kalbaryo. Para po sa mga Griego, para po sa mga hindi mananampalataya, ang isang taong ipinako sa krus, at doon tayo aasa ng kaligtasan sa isang taong naikapako sa krus, sa mga Griego po, yun po ay kamangmangan. Bakit ka mananampalataya sa isang taong naipako sa krus? Kamangmangan yun. So, Paul explained that in chapter 1. Ang pangalawa pong foolishness, at yun po yung pag-aaralan natin ito, tandaan niyo po, kinukorek dito ni Paul ang pag-iisip ng mga Corinthians na baguhin ninyo ang pag-iisip ninyo. Huwag kayong katulad ng mga Griego na panatiko ng mga wisdom of the world. Dito, ipinakita ni Paul yung ikalawang kamangmangan ng Diyos or the foolishness of God. Yun po ay term ni Paul, pero ibig sabihin nito, ito yung mga bagay ng Diyos na sa paningin ng hindi ligtas ay kamangmangan. Yun po yung proofs na nakita natin last week. Yung pangalawa po dito, mapapansin nyo sa verse number 26, yung pong tinatawag na God's calling. God's calling. Now, kung kayo ay magtatayo ng halimbawa, kung kayo ay magtatayo ng basketball team, halimbawa, o magtatayo kayo ng restaurant, let's say sa basketball team na lamang, gusto mong gumawa ng isang basketball team na magiging champion. Sino yung pipiliin mong mga tao na maging player? Yung bang hindi maalam mag-dribble? Yung bang mababa ang tumalon? Yung mabagal tumakbo? Anong pipiliin ninyo? Kuya Kurt, kung ikaw ang magiging coach ng team, mag-organize ka ng team, ganun ba ang pipiliin mo? Hindi. Ang pipiliin siguro ni Kuya Kurt, yung mga matatangkad, yung mabibilis tumakbo, yung magagaling mag-dribble. Pero ang Diyos, kakaiba. Ang Diyos, hindi ganun ang kanyang pagkatawag. Tinawag ng Diyos yung mga mangmang ng mundong ito, yung mga mahihina ng mundong ito, yung mga minamaliit ng mundong ito. At para sa mga Griego, isang kamangmangan yun. Kung ang Diyos ay kikilos sa mundong ito, bakit pipiliin ng Diyos yung mga taong walang kwenta sa paningin ng mundo? At yun ang pag-aaralan po natin. Go over in chapter 1 verse 26. Babasahin ko po ito. Sundan po ninyo sa inyo pong mga Biblia. 1 Corinthians 1:26, For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God has chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Verse 28,
and base things of the world, and the things which are despised, had God chosen, yea, and the things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence. Tayo pong lahat ay mag-pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay lumalapit po sa inyo, na tulungan niyo po nawa kami na properly namin ma-interpret ang 1 Corinthians chapter 1. Tulungan niyo po kami, Ama, na makuha namin ang mga truths ng chapter po na ito upang properly namin ma-apply ang mga katotohanan ito sa aming pong mga buhay, sa aming pong mga ministry. We pray that the Holy Spirit work and speak to us. Tulungan niyo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Now, so bahagi po ito ng pagkukorek ni Paul sa division. At napakita na po ni Paul na para sa mga Griego, ang isang taong nakapako sa krus, kung doon ka-aasa ng kaligtasan, para sa mga Griego, isang kamangmangan yun. Hindi lamang yun yung foolishness na binanggit niya dito sa chapter 1. Pangalawang kamangmangan na tinukoy dito ni Paul na sa paningin ng mga tao isang kamangmangan ay yung pagkakatawag ng Diyos. Now, tandaan niyo po, go over in verse number 26, sabi po dito ni Paul sa mga Corinthian church member, church at Corinth, for you see your calling, brethren. Ito po yung nakapatungkol dun po sa, let's see here, dun po sa verse number, now, dito po sa verse number 26, ina-elaborate po dito ni Paul yung pong mga bagay na para sa mga hindi mananampalataya ay isang kamangmangan, pero ang realidad pala, ito pala ang tunay na matalino. Napansin niyo po sa verse number 25, the foolishness of God is wiser than men. Amen. May mga bagay na sa paningin ng hindi Kristiyano ay isang kamangmangan, katulad po ngayon. Pag tinanong niyo yung mga kapitbahay ninyo, ang pumunta sa church ay aksaya ng oras. Ang mag-aral ng Bible ay aksaya ng panahon. Ay yung maglingkod kay Kristo ay aksaya ng buhay. Yun ay mga bagay na kamangmangan. Pero sa Diyos, yun ay tunay na pantas. Amen. At sa verse number 26, sabi ni Paul, ini-elaborate ni Paul yung katotohanan yun. Na may mga bagay na parang mangmang, pero ang katotohanan, yung parang tunay na pantas. Sabi ni Paul sa Corinth Church, tingnan ninyo ang inyong mga sarili. For you see your calling, brethren. Tingnan ninyo kung paano kayo tinawag ng Diyos. So, ito pong verse number 26, dito po tinatawag ni Paul ang church sa Corinth na obserbahan nila ang kanilang kongregasyon at doon nila makikita kung paano ang Diyos kumikilos. So, yung pong praise na your calling, yung parerala na your calling, ito po yung nagpapatungkol po sa paggawa po ng Diyos na pagtawag po sa mga taong nanampalataya. Hindi po ito yung calling na tinatawag po ng mga Calvinist na pinipili ng Diyos ang maliligtas. No, hindi po. According sa context ng verse number 21, ito po yung mga taong nagsisi ng kasalanan, sila po yung mga taong nanampalataya kay Jesus Christ, sila po yung tinawag ni Kristo na maging kay Kristo. You see in verse number 30, but of Him, ye are in Christ. Ibig sabihin, parang ganito po ito. Pag isang tao po ay nagsisit na nampalataya, siya po ay maliligtas. At bahagi po ng salvation na ibinigay po ng Diyos, yung taong nagsisit na nampalataya, siya po ay tinawag ng Panginoon upang maging kay Kristo. Yun po yung calling na tinatawag po dito. Ito po yung context ng chapter 1. At sabi dito ni Paul, Church, papatunayan ko sa inyo na yung foolishness of God is wiser than men. Ano yung example mo, Paul? Tingnan ninyo ang inyong pagkakatawag, mga kapatid. So tinawag ni Paul ditong brethren sila, ibig sabihin, bahagi sila ng pamilya ng Diyos. So dito po, mapapansin po ninyo sa verse number 26, ginamit po ni Paul ang mga church member bilang ehemplo upang ipakita na ang foolishness of God is wiser than men. Sabi ni Paul sa verse number 26, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many nobles are called. Church, tingnan ninyo ang inyong church member. Tingnan ninyo ang inyong church sa Corinth. Marami ba sa inyo ang wise? Marami ba sa inyo ang mighty? Marami ba sa inyo ang noble? Sabi ni Paul, kung titingnan ninyo ang inyong church membership, sa pagtatawag ng Diyos, mas tinawag ba ng Diyos yung mga malalakas? Yung pong mga wise po ditong tinutukoy po dito, yung pong mga wise men after the flesh, ito po yung nagpapatungkol sa mga taong pantas according sa human standard.
Tingnan niyo po, sa church natin, meron ba sa ating may mga PhD? Meron ba sa ating mga may masteral? Meron kaya sa ating mga doctorate sa field ng mga university? Wala po. Kung ang Diyos ay gagawa ng church at ilalagay niya ang isang tao sa church, because we know that the Lord put the member into the church, hindi niya pinipili yung mga wise after the flesh. Hindi niya pipili, meron ka bang doctorate na sa biology bago ka maging church member? Ikaw ba, natapos abogado ka ba? Kasi kung hindi ka abogado, hindi ka pwedeng maging church member. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi niya tinawag ang mga wise after the human standard. Number 2, hindi din niya tinawag yung mga mighty. Not many mighty. Yung pong mga mighty po dito, ito po yung nagpapatungkol sa mga taong merong kapangyarihan. May mga impluensya, may mga ranggo, may mga social force. Meron ba sa inyo na may makapangyarihan ngayon? Tatanungin ba ng Diyos, bago ka maging church member, ikaw ba ay konsehal ng iyong bayan? Kasi kung hindi ka konsehal, hindi ka makapangyarihan, hindi ka mighty, hindi ka pwedeng maging church member. Ganun ba ang Diyos? So, of course, we know sa church at Corinth, si Erastus po, Romans chapter 16, siya po ay isang Roman official na naging church member. Kaya mapapansin niyo po dito, sabi ni Paul, not many. Ibig sabihin, hindi lahat, karamihan sa inyo ay hindi mighty. Pero merong mighty, katulad po ni Erastus. So, sabi ni Paul dito, upang ipaliwanag yung pagkakatawag ng Diyos, ang Diyos ay tumawag, hindi yung mga taong matalino sa human standard, yun po yung wise men after the flesh. Hindi din siya tumawag ng maraming mighty, yun po yung pong mga kapangyarihan. Hindi lamang yung mga wise, hindi lamang yung mga mighty. Ano yung pangatlong group na hindi tinawag ng Diyos? Sa verse number 26, yung mga noble. Pag sinabi pong noble, ito yung mga tao galing sa mga tanyag na pamilya. Now, sa inyo po ba? Meron ba sa inyo ang galing sa pamilya Marcos? Na sasabihin, hindi ka pwedeng maging church member kung hindi ka pinsan ni Cayetano. Ganun ba sa church? Na, bago ka maging church member, bago ka maligta, bago ka maging church member, noble ka ba? Galing ka ba sa elite family? So sabi ni Paul, church, papatunayan ko sa inyo that the foolishness of God is wiser than men sa pagpapakita kung anong klaseng tao kayo, church. Sa inyong kongregasyon, marami ba sa inyo ang wise? Marami ba sa inyo ang mighty? Marami ba sa inyo ang noble? Tingnan niyo ang inyong sarili. Of course, ang sagot doon, Paul, tama ka, hindi kukunti sa amin ang wise, mighty and noble. So, sa verse number 26, dito po pinapakita ni Paul yung pagkakaiba ng pagkakatawag ng Diyos. Hindi katulad ng basketball team ni Kuya Kurt, kung si Kuya Kurt ay maggagawa ng basketball team, pipiliin niya yung matatangkad, mabibilis at magagaling. Sa church ng Panginoon, nakita ng Corinth Baptist Church, oo nga Paul, no? Kami ay mga ordinaryong tao lamang. Hindi kami mga pantas. Hindi kami malalakas, wala kaming kapangyarihan. Hindi din kami galing sa mga noble family, and so on and so forth. Now, verse number 27, kung hindi ito ang pinili ng Diyos, okay Paul, hindi pala ito ang pinili ng Diyos. Verse 26, ano ngayon ang pinili ng Diyos? Sa verse number 27, go over in verse number 27, let's see here. Sa verse number 27 and 28, 2 verses po, 3 beses nyo pong makikita yung pong verb na had chosen. So kung titingnan nyo yung verse 27 and 28, 3 beses pong ginamit ni Paul yung pong word na had chosen. Now a little bit of grammar, so tandaan po natin, we have the King James in our hand, the inspired and preserved word of God. Amen. Pero sa original po, ito po ay nasa aorist tense, sa original Greek. Brother RJ, ano ibig sabihin ng aorist middle verb? Yung pong pagkasinabi pong aorist tense sa Greek, ibig sabihin po nito, ito po isang deliberate act. Halimbawa, nung si Kristo po ay he was crucified, siya po ay isang deliberate act ng Diyos. Something like that, aorist tense. At isa kong gustong pansinin natin sa verb po na ito po ay nasa middle voice. Now, sino sa inyo ang favorite ang English? Nung kayo nag-aaral pa. 'Di ba sa English merong active voice? Ibig sabihin yung subject ang doer. Meron ding passive voice na ang subject ang recipient ng action. Sa Greek po meron po itong middle voice.
Yun po ang pagkakaiba ng English at ng Greek. Sa Greek, nakalagay po doon na ang had chosen, ito po ay nasa middle voice. Anong ibig sabihin ng Brother RJ? In terms ng interpretation, ang Diyos ay pumili para sa kanyang layunin. Yung pong middle voice, ito po ay isang action na ginawa ng subject sa kanyang sarili. Yun po ang middle voice. And in terms ng interpretation, ibig sabihin po dito, ang Diyos ay pumili para sa kanyang sarili, sa kanyang layunin. Ginawa niya ito para sa kanyang sarili. And 3 times niyo pong makikita dito yung word na had chosen. Ito po ay isang definite act na ang Diyos ay pinili niya intentionally according sa kanyang layunin. Yun po ang interpretation po dito. Ibig sabihin, hindi siya diniktahan ng Diyos. Hindi siya diniktahan. Ang Diyos ay hindi diniktahan. Ang Diyos ay walang sinunod. Ang Diyos ay pumili ayon sa kanyang layunin. Yun po yung lakas ng middle voice sa verse 27 and 28. And in terms ng a little bit of grammar, sa verse 27 and 28, makikita ninyo po yung word na had chosen. Ito po yung binanggit natin. Ito po ay hindi nagkakaiba sa word ng calling ng verse 27. Parehas lamang po yun. Tinawag o pinili, parehas lang po contextual yun. And dito po sa verse number 27 and 8, ano yung subject? Sino yung gumagawa ng action na had chosen? Ang Diyos po. Very clear. God had chosen. Ang tanong, dito po sa verse 27 and 28, sino ang pinili ng Diyos? Meron po kayong 5 objects na makikita. Merong subject, God, ang action word, had chosen, at meron kayong 5 objects. Ano yung 5 pinili ng Diyos? Kung hindi pinili ng Diyos sa Corinth Baptist Church, yung mga wise, mga mighty, mga noble, Paul, ano yung pinili ng Diyos? Verse 27, yung una po, yung pong tinatawag pong foolish things of the world. Hindi pinili ng Diyos ang mga pantas according sa human standard ng tao, kundi pinili ng Diyos yung mga mangmang sa paningin ng mundo. Yung pong foolishness po dito, ito po yung nagpapatungkol sa mga kamangmangan sa paningin ng hindi ligtas. At sabi ni Paul dito, pinili niya yung mga foolish things of the world, mga mangmang na bagay sa paningin ng mundo, in order to confound the wise. Yun po ang layunin ng Diyos. Pinili ng Diyos yung mga foolish. Anong layunin niya? To confound. Pag sinabi pong to confound, ibig sabihin ito, hiyain ng Diyos. Pinili ng Diyos ang mga mangmang sa paningin ng mundo upang mahiya niya ang mga matatalino. At ito pong bagay na ito, hindi pa ito realidad sa ating panahon. Pagdating po ng huling panahon, dun makikita ng tao na yung kamangmangan na sa tingin nila ay mangmang, yun pala talaga ang tunay na pantas. Just imagine, pag dumating na yung huling panahon, at ang lahat ng tao ay humarap kay Jesus Christ, dun makikita ng mga tao ang mahalagang bagay ng Diyos na para sa kanila ay mangmang, yun pala ang tunay na importante. And so on and so forth. So we see in verse number 27, the God had chosen the foolish things of the world to confound the wise. Pag sinabi pong to confound, to shame, or to make confusion, and so on and so forth. Halimbawa po, ano yung mga foolish things ng Diyos na sa paningin ng mundo ay kamangmangan? Tulad ng nabanggit ko po sa inyo, na ang kaligtasan ay manggagaling sa isang taong nakapako. Sa mga Griego po, isa po yung kamangmangan. Pero pagdating po ng dulong wakas ng kanilang buhay at sila'y nasa impyerno na, doon nila makikita na yung palang akala ko'y mangmang, yun pala ang magko-confound sa akin. So naunawaan niyo po, pangalawa pong pinili ng Diyos, sa unang object ay yung foolish things, pangalawa po ay yung pong mga weak things. Yung pong mga mahihina. Kung kanina, hindi niya pinili yung wise at pinili niya yung foolish, hindi niya pinili yung mga mighty, pinili niya ay yung mga weak things. Yung pong mga weak things po dito, ito po yung mga feeble, yung pong mga mahihina sa paningin ng Diyos, sa paningin ng mundo. At dito, pinili ng Diyos yung mga mahihina in order to confound or to shame the mighty. Halimbawa po, katulad ng nabanggit ko po sa inyo, ang isang taong nakapako para po sa mga Griego, ang crucifixion po, ito po ay sinyales ng pagkatalo. Yun po ay sinyales ng kahinaan.
Pero sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 2 verse 14, yung palang pagkakapako ni Kristo sa krus, sabi ni Paul in Hebrews chapter 2, yun pala ang paggawa ng Diyos upang matalo niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Yung sa paningin ng mga Griego ay isang bagay na mahina, yun pala ang ginawa ng Diyos upang talunin ang kapangyarihan ng kamatayan at ni Satanas. Alam niyo po ba, nung napako po si Kristo sa krus po ng Kalbaryo, tinalo po ng Diyos, tinalo ni Kristo ang kapangyarihan ng kamatayan. Tinalo, nung nag-resurrect po ang Panginoong Kristo, tinalo ng Panginoong Kristo ang kapangyarihan ng kamatayan. So, we see that. Hindi pinili ng Diyos ang wise, kundi pinili niya yung mga foolish. Hindi pinili ng Diyos yung mga mighty, kundi pinili niya yung mga weak. Pangatlo po na makikita nyo sa verse number 28, ano yung pangatlong pinili ng Diyos? Yung pong mga base things. Yung pong mga base. Pag sinabi pong base, ito po yung opposite po ng noble. Pag tinignan po niyo yung meaning po nito, ito pong mga base, ito po yung mga hindi kilalang tao. Ordinaryong tao. Kung titingnan niyo yung Corinth church, yung mga members po doon ay mga low social ranking official. Mga mahihirap lang sila, mga laborer lang sila, mga slave lamang sila. Sila po yung mga tao walang karangyaan. So sabi ni Paul sa Corinth Church, tingnan ninyo kung paano kayo dilagay ng Diyos sa inyong simbahan. Marami ba sa inyo ang noble? Hindi nyo ba nakita na karamihan sa inyo ay base things? Pag sinabi pong base, ito yung mga tao na hindi tanya, hindi kilala, hindi makapangyarihan, and so forth. So we see in verse number 28, yung ikatlong object, the base things of the word. Pang-apat po, yung pong mga bagay na despise. Kung hindi pinili ng Diyos yung mga wise and mga mighty and mga noble, pinili niya yung pong mga things which are despised. Pag sinabi pong things which are despised, ito po yung mga worthless. Ito yung mga contemptible. Ito yung parang sa paningin ng mundo ay walang mapapakinabangan. Sabi ni Paul po, church, tingnan ninyo ang inyong mga sarili. Sa paningin ng inyong society, kayo ay walang pakinabang. Pero kayo ang pinili ng Diyos na maging bahagi ng kanyang katawan sa Corinth. So, hindi lamang yung mga despise, kundi hindi lang foolish, weak, base, and despise, at panghuli, yung mga tinatawag na things which are not. Pag sinabing things which are not, ito po ay nagpapakita po na pinili po ng Diyos yung pong mga bagay na sa paningin ng mundo ay walang pakinabang or wala lang, things that are nothing. Parang ito po yung mga bagay na sa paningin ng tao ay walang kwenta. Something that are nothing. Halimbawa, makakita ka halimbawa ng isang bagay na basura sa daan, hindi mo ito papansinin kasi wala tong kwenta. Pero pag nakakita ka dyan ng isang kulay blue na merong agila, ano ang gagawin mo? Anong gagawin nyo? Hindi mo i-despise yun. Kundi, parang 1,000 yata yun na. Buhalin ko to. Yung pong things that are nothing, ito yung sa paningin ng mga tao ay walang halaga. Sabi ni Pablo, Church at Corinth, tingnan ninyo ang pagkakatawag ng Diyos. Hindi niya pinili yung mga pantas, mga makapangyarihan, yung mga noble. Sa inyong church, pinili niya yung mga mangmang, yung mga mahihina, yung mga base things, despised, and those are nothing. Those are not. Bakit? Dun sa huling bahagi ng verse number 28, sabi ni Paul, pinili niya ng Diyos yung things that are not, walang halaga, walang value, to bring to naught things that are. Ibig sabihin, ginawa ng Diyos, dinisenyo ng Diyos na pinili niya yung mga bagay na sa paningin ng tao ay walang halaga upang pababain yung sa paningin ng tao ay may halaga. Tandaan niyo po ito, sa ating mundo ngayon, ang church ay walang halaga. Mag-survey ka ngayon dyan, sa Pure Gold, pumunta ka. Kaibigan, ano sa iyo ang church? Ano lang yan? Pastime lang pag wala akong ginagawa. Walang halaga sa kanila ang church ngayon. Pero sasabihin ko po sa inyo, pagdating po ng judgment seat of Christ, doon yung makikita ang kahalagahan ng church. Amen. Na pagdating ng huling panahon, yung sa paningin ng tao ay walang halaga, yun pala ang magbobrot, not to not,
sa mga bagay na akala ng tao ay may halaga. So, dito po, sa argument ni Paul, ipinapakita niya na yung foolishness of God na pagkakatawag niya is wiser than men. At bahagi nun, sabi ni Paul, church, tingnan ninyo ang inyong church. Tingnan ninyo, Corinthians, ang inyong church. Sa inyong church membership, marami ba sa inyong wise? Marami ba sa inyong mighty? Marami ba sa inyong noble? Hindi nyo ba napansin na karamihan sa inyo ay foolish, weak, base, and despised, and something nga. Sa verse 29, binanggit po dito ni Paul ang dahilan po ng Diyos. Bakit ganon ang pagkakagawa ng Diyos? Bakit ganon ang pagkakatawag ng Diyos sa mga tao? Verse number 29. Basahin natin po ng sabay-sabay. Ready? Read. That no flesh should glory in His presence. Ang Panginoon po, ganito po ang karakter ng Diyos. Naalala nyo ba nung tinalo ng Panginoon ang mga Midianites? Ilang sundalo ni Gideon ang pinili niya? 300. Naalala ninyo nung i-deliver ng Diyos ang Israel mula sa Egyptian captivity? Pumili ba ang Diyos ng magaling magsalita? Sinong pinili niya? Utal na si Moses. Naalala nyo ba nung pumipili ng hari galing sa puso ng Diyos para sa bayan ng Israel? Sinong pinili ni Samuel? Si Samson ay isang shepherd lamang. Ginagawa po yun ng Diyos sa lumang tipan hanggang sa ating pong panahon that no flesh should glory in His presence. Just imagine na lamang kung lahat tayo ay PhD. Kung halimbawa si Nanay Wilma, meron siyang doctorate sa internal medicine. Halimbawa si Nanay Ate Tess, neurosurgeon siya. Just imagine kung ano ang church. Lahat tayo ay merong dahilang magmayabang. Pero sa disenyo pala ng Diyos, ganito pala siya kumilos. Kasi ayaw ng Diyos na ang sinuman ay magmataas sa kanyang harapan. Yun po ang ibig sabihin dito ng that any man, that no flesh should glory in His presence. At nakakamangha po yun. Kaya nga, bilang mga mananampalataya sa church, talagang wala po tayo mapagmamayabang. Amen. Hindi pwedeng sabihin natin, kaya nabuo ang church, kaya dumami ang church, ay dahil sa akin. No, hindi po. Kung titingnan po ninyo dito, ang disenyo po ng Diyos, lagi niyang pinipili yung pong mga tao na sa paningin ng mundo ay mangmang, paningin ng mga tao ay mahina and walang kwenta. Bakit? Kasi gusto ng Diyos ang kaluwalhatian ay sa Kanya lamang. So we see that in verse number 29. Verse 30 and 31, basahin natin ng sabay-sabay. Chapter 1, verse 30 and 31, ready? Read. But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption, that according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord. So, binanggit ni Paul sa verse 27 and 28, ito yung pinili ng Diyos para walang taong makapagmamayabang. Sa verse 30 and 31, i-expand niya to. Ano ang dahilan natin, bakit talagang hindi tayo pwedeng magmataas sa Diyos? Kasi sinabi ni Paul dito, but of Him, referring to God the Father, yan po yung nire-refer ng pronoun Him, are ye in Christ Jesus. Anong ibig sabihin nito, Brother RJ? Ina-explain po dito sa verse number 30 ni Paul kung bakit walang flesh can glory in God's presence. Kasi ang isang mananampalataya po, kung bakit tayo ngayon ay nakatatayo, bakit tayo may mga pagpapala ng Diyos, ay dahil lamang po kay Kristo. Amen. Kung wala po si Kristo po sa atin, ay wala po tayo talagang halaga. Kaya kung ikaw, Kristiyano, ay nagmamayabang, ay kung hindi dahil sa akin, wala ang church dyan. Kung hindi dahil sa akin, wala ngayong ministry dyan. No. Kaya mo lamang, sabi ni Paul, kung hindi kayo makakapagmayabang, makapagmamataas, kasi ang katotohanan, ito ay nanggaling lamang sa Diyos. Now, a little bit of grammar. Sa Greek po, ang Greek, kahit anong word, kahit sa Greek po, kahit iba-iba yung arrangement ng word, nare-retain po yung sense. Parang ganito po. Halimbawa, I play the dog. Ano ang subject doon? I. Sino yung object? Dog. Pag iniba ko yung arrangement ng words sa English, dog, play, I. Ano ibig sabihin nun?
Yung aso na ngayon, ang naglaro sa akin. So naiiba yung word. Sa Greek po, hindi po ganun. Kahit iba-iba ang arrangement ng word, kasi po yung mga Greek word, may mga endings po ito. At dito po sa original Greek, nung verse number 29, alam niyo po ba, na ang unang word na ginamit ni Paul dito ay yung pong word na of him? Na anong ibig sabihin ng Brother RJ? Sa Greek po, doon niyo po makikita sa unang word na gagamitin ng writer kung ano po yung emphasis niya. So sa Greek po, pag tinignan niyo po yung Textus Receptus kung saan kinuha yung King James, dito niyo po makikita na ang unang word na ginamit dito ni Paul ay of him. Anong ibig sabihin nito, Brother RJ? Upang hindi ang tao ay makapagmataas, gusto kong malaman ni Paul na ang mga Corinthians ay meron silang mga blessing and standing in Christ dahil ito yung ibinigay ng Diyos Ama sa kanila. Amen. So anong ibig sabihin ng Brother RJ? Ibig sabihin po dito na kaya pala tayo ngayon ay meron lamang kaya tayo po nakapaglilingkod. Kaya tayo nakapagpapatuloy ay hindi po dahil sa galing po natin. Kasi kung titingnan natin ang ating mga sarili, tayo po ay parang ganito. We are just foolish sa paningin ng mundo. We are just weak sa paningin ng mundo. We are despised and nothing sa paningin ng mundo. Pero ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala sa atin. Yung po ang essence po nung of Him. To emphasize kung sino po ang source ng ating pong pagpapala. And napapansin niyo po sa verse number 29 at verse number 30, but of Him are ye in Christ Jesus. Ibig sabihin po nito, ang pinakadahilan lamang kaya natin nagagawa ang kalooban ng Diyos ay dahil po kay Jesus Christ. So, ang source ng ating blessing ay ang ating Panginoon Kristo. Verse number 30, tingnan niyo pa po. Who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Yung pong word na who, yung pong pronoun na who, yan po ang ating pong Panginoong Kristo. Alam niyo po ba, ang ibig sabihin po nito, to make it simple, upang ang tao po ay hindi makapagmataas, alam niyo ba kung paano ang Diyos kumilos sa church? Alam niyo ba kung paano ang Diyos kumikilos ngayon sa church? Ang Panginoong Kristo po ang ginawa po ng Diyos na wisdom, na righteousness, and sanctification and redemption. Ibig sabihin ng huling bahagi po ng verse 30, God the Father made the Lord Jesus Christ wisdom, righteousness, sanctification, and redemption unto us. Ibig sabihin, para sa benepisyo mo at benepisyo ko. Ginawa ng Diyos ang Panginoong Kristong katalanyuhan, katuwiran, sanctification and redemption para po sa ating pong benepisyo. Bakit? Kasi ayaw po ng Diyos ng sino man po sa atin ay magmataas. Anong ibig sabihin nito, Brother RJ? Dito po makikita ninyo, una, God the Father made the Lord Jesus Christ wisdom. Ibig sabihin, ang wisdom po ay hindi natin makukuha sa mundo. Ang tanging tunay na wisdom po ay ang ating pong Panginoong Kristo. Let me say this po, kung ikaw po ngayon ay na kay Kristo, you are far wiser sa mga taong unbeliever na nasa mga university. Just imagine right now, hindi nila alam kung saan nanggaling ang buhay. Hanggang ngayon po, dinidiscover nila yung link ni Darwin, paano yung mga Homo sapien ay naging tao. They're still finding the missing link. Pero kung ikaw ngayon ay merong Book of Genesis sa iyong kamay, at ikaw ay may relasyon kay Jesus Christ, sa paningin po ng Diyos, you are far wiser sa mga scientists na ito. Naunawaan niyo po? Dahil kay Jesus Christ, hindi lamang ang Panginoong Kristo ang wisdom, ginawa din po ng Diyos Ama ang Panginoong Kristong righteousness. Yung pong righteousness po ito po yung sa paningin po ng Diyos, ikaw ay katanggap-tanggap na. Yung pong righteousness po ito po yung right standing ng isang Kristiyano sa harapan po ng Diyos. Tandaan niyo po, pag ang isang tao po ay nanampalataya at nagsisi ng kanyang kasalanan, yung katuwiran po ni Kristo ay ipapataw po ng Diyos sa isang taong makasalanan. Kaya kapag humarap ang isang taong makasalanang nagsisit na nanampalataya sa banal at matuwid na Diyos, tinatanggap po siya kasi meron na siyang katuwiran ni Kristo. So yun po yung righteousness na tinutukoy po dito. Hindi lamang God had made Christ wisdom, God had made Christ righteousness, God made Christ sanctification. Kaya lamang po tayo ay na-set apart. Sanctification means set apart unto God in holiness.
Ang source po noon ay ang ating pong Panginoong Kristo. And lastly, yung pong word na redemption. Christ is made unto us for the benefit of us bilang isang redemption. Pag sinabi pong redemption, tinubos ng Diyos sa pagkakautang. And we know, nung ang Panginoong Kristo po ay napako sa krus, tinubos po tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. And we see that. So, dito po sa verse number 30, ito po ang dahilan bakit walang tao pong makapagmamayabang. Alam niyo po ba, pagdating po nating lahat sa langit, wala pong ni isang Kristiyano makapagmamayabang. Yes, sa ating old sinful nature, pwede nating sabihin na kaya naman kami naging ganito kasi ang galing ko. Pwedeng sabihin natin yan ngayon, pero doon natin marirealize na yung palang lahat ng nagawa natin sa mundong ito ay dahil lamang kay Jesus Christ. Amen. At kung ang Panginoong Kristo ang dahilan ng mga bagay na nagagawa natin sa Panginoon, meron kaya tayong dahilan na magmayabang? So yun ang sinasabi dito ni Paul. At upang palakasin pa ni Paul yung kanyang argument dito na walang taong makapagmamayabang kasi ang Panginoong Kristo ang naging source ng ating blessing, sa verse 31, gagamitin pa niya isa pang ebidensya or isa pang source in order na may strengthen yung kanyang argument. Ano yung pangalawa niyang source? Yung pong sulat po ni Jeremiah. Sa verse number 31, sabi ni Paul dito, that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. So, hindi lamang yung kanyang argument ay nakabase sa theology niya kay Kristo, nakabase din ito sa sinulat ni Jeremiah. Sa Jeremiah 9:23 and 24, basahin nyo na lamang po ito sa bahay. Sa Jeremiah chapter 9, ang mga Juda po, ang mga tao po ng Juda, palapit na yung Babylonia, pero nagtitiwala pa rin yung mga Hudyo sa kanilang alyansa sa Egyptian. Nagtitiwala pa rin sila sa kanilang lakas militar. Nagtitiwala pa rin sila. At nagmamayabang pa rin sila sa Panginoon. Kaya sabi ni Jeremiah, huwag kayong magtiwala sa inyong sarili. Magtiwala kayo at magmataas kayo sa Panginoon. Ginamit ni Paul yung Jeremiah chapter 9, verse 23 and 24, at in-apply niya ito sa kanyang argument. Kaya sabi ni Paul dito, according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. So, ibig sabihin, ina-apply dito ni Paul yung truth ng Jeremiah sa mga mananampalataya na kung kayo ay magmamataas, huwag kayong magmataas sa inyong kayang gawin. Hindi niyo ba alam ang sinulat ni Jeremiah sa Jeremiah 9? Kung paano ang Juda ay bumagsak sa kanilang pagmamataas sa kanilang sarili? Gawin ninyo din ito mga mananampalataya na kung kayo ay magmamataas, magmataas kayo sa Panginoon. Na kaya nyo lang nagawa ang mga bagay na pinagmamalaki ninyo ay dahil kay Jesus Christ. So we see that in verse number 31. So, dun sa verse 31, pansinin niyo lamang po, yung pong word na it is written, napansin niyo pa, it is written, sa English, hindi ito clear sa English, pero pag tinignan niyo po yung Greek nito, ito po ay nasa perfect tense. Now, Brother RJ, anong ibig sabihin ng perfect tense? Ibig sabihin po ng perfect tense sa Greek, ito isang action na ginawa sa nakalipas na yung epekto ng action na yon ay nagpapatuloy hanggang sa present time. So, perfect tense po. Now, sinabi ni Paul, it is written. Yung book of Jeremiah ay nasulat 600 years ago, pero hanggang ngayon, yung book of Jeremiah ay merong epekto ito ngayon. Yun po yung impact po nung it is written. Hindi lang ito parang magical word na makata si Paul na sabi niya, it is written, it is written. Dito ini-imply ni Paul na church, alam nyo, yung sinulat ni Jeremiah 600 years ago or 500 years ago, nakasulat siya dati pa, hanggang sa ngayon, yung katotohanan ng Jeremiah 9, ito ay meron pa rin epekto sa ngayon. Yun po ang essence po ng perfect tense ng it is written. So, ang tanong, ang book of Jeremiah ba ay may epekto pa rin hanggang sa ngayon? Yes, kaya nga po pinag-aaralan natin ang book of Jeremiah kasi we know na may mga truths ang book of Jeremiah na hanggang sa ngayon ay applicable hanggang sa ating panahon. So, ito po yung argument po dito ni Paul na sa pagkakatawag ng Panginoon. So, in summary, tapusin po natin ito
na ang Diyos pala, ganito pala kumilos to. Hindi ba kayo namamangha na minsan bilang application po, bilang mga mananampalataya, minsan feeling natin o nararamdaman siguro ninyo minsan na parang tayo yung minamaliit ng mundo. Hindi tayo kinikilala ng mundo. Hindi tayo yung tanyag sa mundo. Just imagine, kahapon nga nagpipreach kami sa Candelaria, si Brother William nagpipreach sa Candelaria, ang tingin ng mga tao sa amin, mangmang. That's the reality. Na ang mga tao ito, walang oras, wala siguro itong magawa sa bahay, kaya nandito lang sila sa kalye, nangangaral sila. Ganun po ang paningin ng tao sa atin. Pero gusto ko pong mapansin ninyo, ganun pala ang disenyo talaga ng Diyos na pinili niya yung mga taong despised, weak, and foolish. Bakit? Kasi just imagine, kung tayo ay ngayon kung ang mangangaral doon, halimbawa, just imagine Brother William, kung ang nangangaral kahapon sa Candelaria ay si Governor. Di ba? Papakinggan nyo na maraming tao, ay si Gob, nagpipreach dito sa Candelaria. Kanino ang pupunta ang kaluwalhatian? Kay Governor. Napansin niyo po, dinisenyo ng Diyos na sa kanyang ministry, sa kanyang church, pinipili niya ikaw at ako na sa paningin ng mundo ay walang kwenta, walang halaga, pero sa paningin ng Diyos, yun ang kanyang disenyo. Bakit? Kasi ayaw niya na ang sino man sa atin ay magmataas. Alam niyo po ba na kailan natin, Brother RJ, ang reward? Pagdating po ng judgment seat of Christ. Pagdating po ng judgment seat of Christ, dun po natin marirealize na lahat ng ating ginawa para kay Kristo ay meron pong kabuluhan. Meron pong halaga. Just imagine, pag binigay ka na ng korona ng Panginoon, binigyan ka ng Diyos ng korona, at pag tayo ay mananambahan na kay Jesus Christ na ating Redeemer, yung korona na ibinigay sa atin ng Panginoon ay ibibigay din natin sa ating mga tutubos. Dun po ang, I'm looking forward for that day. I'm looking forward for the day. Pero sa ngayon, anong matututunan natin? Una, bilang mga mananampalataya, huwag tayong ma-discourage. Kung ikaw ay i-despise ng kapitbahay mo, maliitin ka ng mga taong sa paligid mo, hindi ka bigyan ng halaga ng taong kausap mo, that's the reality. Kasi ganan po ang disenyo po ng Diyos. Ngayon, anong kailangan natin gawin bilang mga mananampalataya? Kailangan ba nating maging tanyag? Kasi ganan po ang ginagawa po ng maraming churches ngayon. Sasanib, makikipagkaibigan sila sa kay Governor para meron na silang lakas kapag ka nag-gospel preaching sila. Hindi po natin kailangan yun. So, we see that in chapter 1. Now, any question before we pray? So kung wala na, tayo pong lahat ay mag-pray, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa 1 Corinthians chapter 1 na ipinakita niyo po sa amin paano pala kayo tumatawag. Hindi pala kayo tumatawag ng mga taong pantas, hindi kayo tumatawag ng mga taong malakas, makapangyarihan, hindi kayo tumatawag ng mga taong noble, kundi sa disenyo po ninyo, tinatawag po ninyo ang mga taong mangmang sa paningin ng mundo, mga mahihina sa paningin ng mundo, upang ang kaluwalhatian ay lagi lamang po sa inyo. Salamat Ama sa katotohanan ng 1 Corinthians po na ito na ipinakita niyo po sa amin. We pray na sa aming pong kalagitnaan, sa aming pong imbitasyon, kayo pa rin po ang mangusap at manguna sa amin. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo, ito po ang aming panalangin. Amen.